magandang tanghali. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito na naman ang Palikerong Tapat, Babayarong Banal, Kristiyano Magyari, San Yumindot na walang pahintulot ng pantas na talipandas, ang kaibigan yung kupal, ang komentarist ng kupal, ka Dennis Reyes. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ito ang mag-uumpisa tayo by asking yung mga uso ngayon. Let's get ahead of some of the issues. Unang-una si Mr. Sia na tumatakbong konsehal ba 'yon sa Pasig? Congressman sa Pasig, no? Yan, kasi ngayon kapartido niya yung kalaban ni Biko, this lady na may-ari ng ng construction business. Mukhang nagkaroon na pala ng kaso dati yun. But that's an easy tell pa. I don't think mananalo yun eh. That's just me, no? Pero ito si Congressman, bakit naman kasi nagbiro pa ng ng gano'n na kung gusto, mga mga solo parent doon na nire-regla pa magpalista daw sa kanya. So, medyo tasteless yung joke. Pero, nakialam ang Comelec. So, anong opinion mo doon, ka Dennis? Mali ang Comelec. Well, ganito because it's about speech. Uh-huh. It's about freedom of expression. Okay. To prohibit that or to penalize that, kailangan konti. Hindi konti Comelec. Ang kailangan pakialaman nila, election, not speech. See, speech, it comes from the most basic rights of everyone. Mm-hmm. Freedom of expression yan eh. Freedom of speech. Di ba? Oo. No matter how tasteless it is or it was, walang karapatan ng Comelec mag-desisyon doon o ipinalize na. Well, Kailangan korte. Because, okay, kasi ginagawa na, prior restraint yun, bawal yun. Not even Congress can pass a law prohibiting speech or penalizing speech. Pwede silang magdemanda, ireklamo nila. Kung merong na-insulto o merong na-offend, yung offended party ang dapat magreklamo. Hindi mo pwede Comelec ka na-offend? Hindi mo pwede moto proprio dun. Tangina, abusado Comelec doon. Comelec is taking too much upon itself. Tangina. Okay, they are constitutional body tasked with safeguarding elections. Not speech. Ang sabi sa balita, the Comelec on last Friday, issued a show cause order for Pasig congressional candidate Christian Sia to explain why he should not be charged with an doesn't make any sense. Kung ako ay Sia, puta, nag-file ako sa Comelec, sa Supreme Court, gadalid. But you have to admit that Rate of certiorari, grave abuse of discretion amounting to an excess, a lack or excess of jurisdiction. But you have to admit what he said was offensive and tasteless. Regardless, dahil mas offensive pa ako sa kanya. Pero hindi ka tumatakbo. That's another thing. Regardless. See, that's the whole point. Dahil tumatakbo siya, bayaan mo ang botante ang humusga sa kanya. Kaya nga siya tumatakbo eh. Oo. Para husgahan siya ng botante, hindi ng Comelec. Diba? There's a difference. Yun eh. Abuse of power ng Comelec yan. If you ask me, they should have done that. Kung magaling-galing ang abogado ni Sia, hindi na sasagutin yan. Magpa-file siya ng writ of certiorari. Yeah, pero he already shot himself in the foot eh. Regardless. Bakit? Because that's not the issue. His words are not the issue. His words are to be decided by the voters. The issue remains, abusive ba Comelec o hindi? Makes sense. Diba? Kaya lang yun kasi dapat ang issue. Ngayon, naipit siya eh sa social media, ang lakas ng backlash. And then they were also saying, may nagsabi pa sa dyaryo na gender-based harassment against women are defined under blah blah blah, Safe Spaces Act, so and so. Pero wala naman nagkakaso. I-demanda nila, ikakasuhan nila sa korte. Hindi sa Comelec ng kaso. Because Comelec is not a judicial body. Diba? And only a judicial body can police him. You know why? Because it stems
from the most basic right of all. Which Free is speech. the freedom May of speech. karapatan ba siyang magsalita ng gano'n to make a fool of himself? Does he have the right to make tasteless jokes? Everybody has that right. Let the court decide. Tama It is naman. not for Comelec to decide. Now, kung iboboto siya ng tao, let the voters decide. He should not be penalized. Dapat, puta, ako, mag-aano ko na, mag-file ako dito sa natin. Panindigan na niya, talo na naman siya. Talo na nga siya. That's the Diba? point. Talo na naman siya. Tama. Panindigan na niya. Oo. Panindigan na At nga. least, diba, at least may tinalo naman siya kahit paano sa korte. Nanalo siya. Nalo. Diba? Talo na naman siya sa I would election. agree. Oh. Wala naman na eh. Manalo naman siya sa korte. Wala naman eh. Diba? It's smooth and academic. Puta, It sa is. dami ng iskandalo, talo na siya. Totoo yan. Diba? Oo. Pero wag niyang pabayaan na tapak-tapakan ng karapatan niya. Oo. Kasi medyo ano mo na yan eh. Karapatan. In other words, yung Sa isa pa, bata pa eh, si Ian Sia. Marami pa siyang katakahang dadaanin sa mundo. May karapatan siya maging matatanga-tanga. Huwag nilang agawin sa bata yung karapatan niya. maging magpakatanga. Oo, maging hangal. Di ba? Bakit bata pa eh? I mean, inaalam pa niya what works and what doesn't. Oo. Next election, everybody has forgotten it. Pero puta, pagka siya pinilalize ng Comelec ngayon, habang buhay nasa record niya yun. Ah. Yun ang difference. Teka muna. So, pwede pala siyang assuming as such na magkaroon ng kaso ng ganyan. Ano yan? Marred ba ang kanyang Comelec record? Pero alam mo, Kasi lalabas yun, pininalize ng Comelec. Oo. Hindi mo alam kung anong penalty ng Comelec sa kanya. Di ba? oo. Pero alam mo, kung sa offensive at offensive, Duterte mas more offensive na nangangampanya in 2016. Yeah, pero I mean, look, nandaya ba siya sa eleksyon? In fairness, hindi naman. Nag-commit ba siya ng illegal campaign? Hindi Ng naman. premature campaign? Hindi naman. So May far. vinayulate ba siyang size ng poster? Yung regulation? Wala. Wala. Oo. He just made a fool of himself. Yes, he did. He has the right to make a fool of himself. Lahat tayo may karapatan dyan. May karapatan siya maging tatanga-tanga, katulad sabi ko, bata pa siya eh. Pero walang karapatan ng Comelec para pigilin siya. Because it is not within Comelec's purview. It is not within Comelec's power. That's a very unpopular but valid opinion. Diba? Ibigay mo sa botante. Bakit? Yung mga nagre-reklamo, hindi naman botante sa Pasig. Eh. Hindi nga. Diba? Yung Hindi naman- putang ina, mga sumusulat sa dyaryo na tasteless. Hindi naman yung botante ng Pasig. Eh. Tama. Hindi Walang naman, ipakialam doon. hindi naman sila nga naman botante. Totoo yan. Oh, bayaan mo yung botante ng Pasig ang humusga sa akin. Oo. Ano ba? Lang, syempre, nung naging national, na siya, nag-apologize na siya, he wore white, made an apology and whatnot. Ay, ang dami ng umepal. Oo. Kaya naglakasan ng loob ng tao, lumakas ang loob ng Comelec, tuluyan natin yan. Oo. But the point there is, they're all wrong. Ay, tangina, bata, di wala pang itlog yun. Di ba? Hindi pa niya kaya ipagtanggol ang karapatan niya. Oo nga. Hindi pa Tumatakbo pa. So, puta, gusto makisama. Oo. Is carrying favor for votes. Yes, definitely. Di ba? Ganun talaga yun. But if we're talking about principles, he should stand up for his principles. For his Naman yung rights. covenant doon. Di ba? He should stand up for his rights. Ako ngayon, if he's not gonna stand up for his rights, he doesn't deserve to win. It's going to be Tangina, president. Magiging Di president ba? yan. Kung hindi niya kaya ipaglaban ng sarili, how do you expect ipaglaban niya yung mga Mga constituents? constituents mo. Tama naman Diba? din. Tsaka baka maging president yan, mamaya gawin na ng Comelec yan sa lahat. Pag na-offend ng tao, hindi ka pwede. Di ba? Yung katulad nun, sarili hindi niya kaya ipagtanggol. You expect pa, pagtatanggol niya yung yung constituent. Parang Philip Salvador lang yan. Di ba? Tangina mo, anak mo, hindi mo kayang panindig. So, panindigan mo Pilipinas. Oo nga. Ulul ko. Di ba? Ganon din yun. It's the same thing.
That's a different perspective on the matter. Oo nga naman. Could have been a good opportunity for him to show what he can do. Walang abogado, Yes. walang nag-ano eh. Oo. Diba? Could have been an Kasi opportunity. dapat yung nagtanong agad siya sa abogado. Oo. Kasi pinasasagot ka ng Comelec, ano first thing na gagawin? Mga abogado yung magaling. Palagay ko sa PR agency nagtanong eh. Takin na dyan, talo. Oo. Diba? Kaya, Nag-damage control tandaan eh. nyo, pag tumatakbo kayo, kumuha kayo operador, wag PR agency. Yes. Operator, wag PR agency. Operator, Pang-brands wag lang ho PR. yan. Pang-brands lang yan. Iba ano ng PR eh. Pang-damage control yan. Kung wala naman damage, there's nothing to fix. Tama naman. I would agree. And you know, this parang leads me to the next question. Tinatanong din na may mga umalis sa pagtakbo like Chavit na akala natin sure win pero bigla siya umatras. Hindi siya sure win. Oh, sa dami ng pera niya na yon, hindi siya sure win. Diba sabi ko sa'yo, markado siya kasi Sara siya. Oo. Walang mapapanaluning supporter ni Sara. Pagdating sa baba, sa ground, tatalikuran ng talaga yan, ng low LCU. No matter how much money you have. Yes, kaya ang layo niya. Ay, tama, ikaw yung mayor. Ikaw yung gov. Kahit maraming pera si Chavit, papatay naman ng Malacanang ang 3 taon. Wala kang budget. Oo. I-delay ang ira mo. Bakit ko i-risk yun? Abay di syempre, Diba? kung ano sinabi ng Malacanang, doon ako pupunta. Papalitan ng chief of police mo, kalaban. Papalitan lahat ng hepe ng government agency sa probinsya. Kakalkalin lahat ng ginastos mo. Oo. Ayoko Ikaw. nun. Ha? Kanino ka kakampi? That's the reason kung bakit puta. At hindi lang ngayon. Nakita natin yan kahit nung panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, panahon ni Gloria, ginagawa na lahat ng presidente. Lalo na nung panahon ni Digong. Ilalagay ka pa sa drug watch. Oo. Lalagay ka pa sa drug Mariosip, lalagay pa yung pangalan mo doon. Durugista ka pa biglang-bigla. Si Pinoy naman, kakasuhan ka. Hanggang style Singapore, kasuhan ka hanggang malugi ka. At least si GMA, tatanggalan ka lang ng ira. Oo. Wala ka lang budget. Oo. Diba? Tatanggalan niya lahat ng DPWH, walang programa. Tangina. Ganun lang si GMA. Tangina, walang itatayong kalsada sa'yo. So, mas vindictive pala si Pinoy. Pati Malangit ang daw DAR, ako. walang farm to market food. Mas vindictive pala si Pinoy. Sumulangit na ba? Oo. Pero Duterte is Pinoy on steroids. Tanda mo, lahat ng ginawa ni Duterte, nauna kay Pinoy yan. COVID vaccine, Oo. take back siya. Yeah. Diba? Yung Farmally, may Napoles. Diba? Sereno, may Corona. Totoo yan. Lahat ng ginawa sila ni rin na Vigo, nag-umpisa nun. it's Nanggaling Pinoy kay on Pinoy. it's Pinoy on steroid. He just, medyo worse lang siya ng konti. Hindi lang konti. Iba yung lahat. Oh. Mahirap nga yan. Si Duterte, merong tukhang double barrel. Yung maraming pinatay. Bakit? Si Pinoy din, may Luisita Massacre. Pero hindi siya presidente. Marami rin patayan kay Pinoy. But the thing there is, diba? A lot of people, ang maganda lang kay Pinoy was, at least, tapos, meron pang inoko. Grabe din ang corruption kay Pinoy. Yun lang, talaga, nag-iwan si Pinoy 1 trillion na pera sa budget. Sa National Treasury. May iniwan talagang pera. Inipon niya yun eh. Na nilustay ni Duterte. Nanilustay at umutang pa. Ay, nako. And, well, okay. So, Chavit is a no-winner. Si Willie Ong was... Do you think had Willie Ong... Ang chismis si Chavit na nasa. Yan hindi ko alam. Kaya talagang umatras na. Kasi it would worsen. Pero... Sinabi sa kanyang doktor, parang gano'n na. Narinig ko yun nasabi, parang
kailangan magpahinga. If you continue, matutuluyan ka. Pero alam mo, kasi talking about sakit, si Willie Ong ba kung walang sakit could have won? No. Second time niya nang tumakbo yan eh. He No. won, he ran before eh. He may be popular sa Social media. pero wala siyang makinarya. Ah. Like I've always said, diba? Walang spontanyong boto. There is no spontaneous vote. All elections boils down to local. All local elections boils down to organization. Operador talaga nagpapatakbo niyan. Dapat, okay, ang pagkakaiba lang ng national sa local is dapat extensive ang network mo ng local Baliktad officials. yata. Extensive sa local. Oo, ang network mo sa local officials. Kasi sila ang magdadala sa iyo. Ah. Sila ang magbibitbit ng boto. Kaya ako hindi ako naniniwala sa mga survey. Oo nga. Because at the end of the day, yung makinarya mo sa lugar. Pero kasi, ang Kaya survey... ako sa akin, maniwala ka sa akin yung mababa si Abalos ngayon sa survey. Pumapasok pa lang sa Magic 14-15 siya eh. Oh. Magka-top 5 yan. Because remember, Abalos, naging ULAP president, naging LCP president, naging DILG secretary. And as DILG secretary, hawak mo lahat ng police. sobra daw, hindi, tsaka sobra daw maayos ka. Sobrang down to earth, sobrang gustong-gusto ng LGU ng local. So he made friends, maaga pa. Yes, at sobrang sipag. Nagtanim. Gumawa ng Pero homework. tsaka bago sa tumakbong senador, wala namang balak mag-senador yan. Oh, wala Kahit ba? doon pa, he was very amiable. Kahit doon pa, umiikot na talaga yan, na talagang extensive ang ano yan, ang maayos siya makisama sa mga local officials. Kaya maraming kaibigan. At yun ang tingin ko magdi-deliver siya. At pag nag-deliver yun, tanginang ngas-ngas silang lahat, kahit na anong sabihin nila. So, sinasabi mo yung survey na yan, hindi mo maaasahan yan come election day. Ganito, isipin mo na lang, ang lahat ng local government officials may sariling sample ballot. Diba? Oo. Okay, ang sample ballot, ang sinusundan ng tao. Siyempre, ng kodigo ko eh. Ako meron Yun ang ako. kodigo mo eh. And chances are, yung first four sinusundan mo. Oo. After the first four, saka katatama rin. Pero ang iba, 6 inaabot, bihang nag-ano ng 12. Ako, 12 yan. Sinecheck ko yan bawat isa. Isipin mo, kung ang 50% na lang, Okay. huwag na 50, 40% na lang Okay. ng LGU ng tumatakbo na incumbent. Sila ang may makinarya para maglagay ng outside poll watcher, yung mimigay ng sample ballot. Oo. 40% na lang. Ang 1 and 2, ang pangalan ni Ben Harabalos nasa 1 and 2 ng sample ballot. 1 or 2. 1 to 4. Wag lang 2, 1, 2. Kasi minsan may paborito yan na 1, may 2 eh. Pero lahat yan nakasingit siya sa number 3 o number 4. Sa tingin mo, gaano kalaki ang delivery ng boto ng Malaki yun, 40%. yes? Question, does it matter kung saan mo ipinili yung mga pangalan? Kung ano yung order ng senador mo? Di ba chinecheck lang naman, alphabetical naman yan? Hindi, ganito yan eh. Sorry, It doesn't sinishake. matter kung anong order ng ano mo. Aha. Kasi hindi mo naman sinusulat yan eh. Hindi nga. Pinamarkahan mo lang eh. Oo, Diba? Oo. Okay. Pero ang ano dyan is, kamo, anong number pa si Abalos? Number 1. Oo, kasi A. A. Oo. AB. Abalos. AB, oo. Tangina din nasa priority agad doon na sinishade that. Agad. Diba? Ang haba, anong putang ina, pagdating ng pang-10, tinatamad ka ng basahin mo. Kaya napaka-buenas sa pangalan niya. Oo. Napakabait na tao, dumami kaibigan. Kaya kung tingin ko, puta, yun ang mag-ano, yun ang mag-deliver sa akin.
yung mga factors na, yung exterendipitus. For me, napaka-buenas. It's so parang fortuitous. Siya yung mga parang itinadhana. Na Kasi yung manalo. pangalan mo, diba? Tangin sino na lang tatakbo para mag-number 1, para matanggal si number 1? Si Aak. Diba? ABA na yun eh. Oo. Tangin, hindi mo na malalagpasan yun eh. Abalos. Kaso nag-abante. Pagka sumabay si Abante, number 2 pa. Oo, kasi N eh. Diba? Hindi naman L N. eh. L eh. Abalos. Diba? Abante. Ang tatalo na sa kanya pagka may tumakbo ang pangalan, Aak. Diba? Yun lang ang katapat ng ano, mas mataas sa Abalos si Oo. Aak. Diba? So, napaka-fortuitous niya. Okay, moving on to the third. Meron kang kinuwento na lumabas sa dyaryo kahapon. Interesting. Si Jinggoy ay pakipaliwanag nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa mga ano niya, sa mga petisyon niya. Interested kasi ako kasi ito ay nanggagaling do sa kaso niya kay Napoles noon pa. Okay. Ibig sabihin, yung plunder na dismiss. Na-dismiss. Pero hindi pa na-dismiss yung graph. Ilan ba yun? Ilan bang 100 kaso niya? 100 plus counts ng graph. Di ba yan parang kinonsolidate? Kasabi mo dati, pag marami namang kaso. Ay, hindi. Ano, isa-isa pa yun? Consolidated ang trial. Oo. Pero ang offense, individual, counted yun. Ganun ba yun? Hmm. So paano ngayon yan? Eh di wala nang sige, wala nang plunder. So hindi na Pag siya binasahan ng sentensya, all 187, babasahan na sentensya. Okay. And then what happens to him? Yung all 100 plus. Ay, yun naman laman. Kung makukulong siya o hindi. Kasi each one, kailangan may ebidensya. Which they probably do. Yeah. Kasi 100 plus counts na. 187 yata. Putang dami. So, kaya pala unusually quiet siya. Kasalanan niya. Appeal siya ng appeal sa mga hearing niya ate. Ayo. Oo, kasi para siyang hindi ko naintindihan kasi alam mo parang may special dynamics itong itong magkapatid. Si ate, meron siya mga bit-bit na sarili niya, siguro dating kaibigan from the administration of her father. Kasi ano ba yan si Jinggoy, 'di ba? Erap and Marcos. They're very close, 'di ba? Wala namang and I'm pretty sure ng mga bata sila magkakakilala yan sila. Hindi yung dahil kay Ivy. Sara yung mga yun. Hindi daw eh. Yan yung mga boboto to acquit Sara. Tangin talaga pala, no? Diba? Iniisa Kaya kinakaldag, iniisip na. Kasunod yan, antayin mo si Caldero. Si Caldero. Kasi nasa nasa listahan siya ng, dun sa kaso na final ni Sabio, dun sa ICC, kasama siya sa mga kasama siya dun sa listahan ng mga initially kinasuhan. Siya, pati nga si Minardo Guevara nandun eh. Pati si Richard Gordon, nagulat ako, nandun. Bakit si Richard Gordon nandun? Ano kasalanan niya? Yung Senate hearing. Pinatay niya unang Senate hearing. Blue Ribbon Committee, yun ba yun? Yun yun. Wow. Talaga Kasi palang... si Gordon naging anti-Duterte na lang naman yung mag-i-eleksyon eh. Oo. Nung tatakbo na si Ping. Tatakbo na, oo. Si Ping tsaka si Tito Soto di ba? Oo. Yun lang naman yun eh. Kaya lang naman siya naging anti-Duterte para upakan siya. Para upakan si Digong, bumaba ang boto ni Sara, manalo si Digong. Yun naman talaga yun. So, iniisa-isa na sila ngayon. Alam mo si tawag ito, the Tulfos are unusually quiet. Siyempre. Diba? They're very, very quiet. Marami rin pwedeng ukayin sa kanila. Oo naman. Sa tinagal-tagal ng Tulfo, marami silang atraso, marami silang nakakawa. Maraming galit dyan eh. Alam naman Maraming galit dyan. Lalo na sa kuya, maraming galit dyan. Yung mga ganitong pagkakataon, yan ang iniiwasan mo. Yung mga lahat ng galit sa'yo, magsama. Oo. Mapagkaisahan ka. Kasi may panahon at may panahon talaga yan eh.
Si ano pala, although si Erwin pala nasa alyansa, yung kapatid pala niya independent. Di pa sila nagsama ng partido? Tangina, wala naman may gusto kay Ben. Bakit sabi nila number 1 nasa top 10 daw sa survey? Again, well, ang tanong may mag-deliver ba? Kay Erwin may mag-deliver. Kay Ben. Kay Ben, walang spontanyong boto. Ako nagsabi niya, walang spontanyong boto. Si Erwin, kahit paano may makinabya. Kasi may ACT-CIS. Bakit diba? hindi nila dalhin si Ben? Si Ben, wala. Magkakaaway ang magkakapatid. Diba? Ayan ang hindi ko alam. Akala ko ganun sila. Naglalaglagan yung mga yan. Kaya diba, nung sumabit si Ben sa 60 million, di siya tinulungan ng mga kapatid. Hindi nga. Si Ben ang dinidiin pa siya. Dinidiin pa nga siya na si Ben daw ang may ano. Kaya ganun ang mga statement ni Ben eh. Oo. Diba? Parang siya pa yung, ikaw kasi, parang ginaganon pa siya eh, oo. Na ano kasi, pinilit mo si ate, ganyan. Tapos nagsalita natatanda ko, salita si Mon. And the statements of Mon were not, were protective of Erwin but not of Ben. I remember that. Oo. Kaya dinidiin din mo si Ben. Oo, si Ben ang dinidiin niya noon. Na ikaw may kasalanan, ikaw pumirma niyan. Actually, there were other personalities na dapat nasama pero which I shall not mention kasi yun ang mga personality na kasali talaga doon sa kaso pero I will not mention that. Alam mo na yun kasi sino yun. While Mon was the ambassador to China, let us not forget. Yes. Mon was also parang special envoy. Hindi siya ambassador special envoy. Special envoy to China. Kasi ang ambassador natin si Chito, forgot his last name. Pero namatay kasi yun eh. Sino nga bang ambassador nga sa China? Actually, I don't know who he is. Unusually quiet. Another one of those unusually quiet people. So, okay lang. So, ayan na pala ang ayan ang Actually, alam mo, iniintay ko yung sinasabi mo na madi-disqualify si Erwin. I'm actually waiting. Ako na eh. Kasi yun ang chismis eh. Oo. Lakas daw eh. Pero parang because of his silence, parang wala. Pero nandun siya sa top 10 sa survey. Pero ano yan eh, may mag-file lang eh. Kasi may nag-file. Ay, hindi pala. Kasakay, ibang tulpo hindi, pala. gago yung nag-file eh. Oo nga, hindi ka kay City. Abogado ba yun? Taga Quezon City kasi ang kalaban niya yung pamangkin. Oo, yung si Ralph Tulfo, yung mataba. Yung pumasok sa bus lane. Makakalimutan ng tao yun. Siya yung pumasok sa bus lane. Dapat yan, hiwa-hiwalay na kaso, hindi pinagsama. Pero matulog yun eh. Kasi sa lahat, kay Erwin talaga may basis for this conflict. Kasi nga, naglabas na yung US Embassy ng kung ano-anong papeles. Yes. Tsaka that's a fact na hindi na siya natural-born Filipino. That could have been also the basis kung ba't hindi siya, yun ba yung basis nila kung ba't hindi siya na pumasa sa CA? Remember, nung DSWD secretary siya? Hindi rin siya pinalusot doon eh. Hindi ko alam kung anong basis nila, nakalimutan ko eh. Yan ang dapat na pinapakialaman ng COMELEC. Iniimbestigahan ng COMELEC motu proprio. Oo. Which means hindi on their si own. Ivan Siga. Oo nga. Diba? I agree. Yan ang dapat inaano lang motu proprio, hindi yung kay Siga. Dapat nila iniimbestigahan. Kasi it has something to do with the elections eh. Yes! It is predicated on a candidate qualifications na. Oo, qualification as a candidate. Issue yun. Kung hindi siya natural-born Filipino, yun ang imbestigahan nila. Kung totoo o hindi. Oo. Yun ang mabigat doon. Because qualification ng kandidato yun eh. Yun talagang nasa yung purview ng powers nila yun. No. Ng pagiging COMELEC. Oo. Makes sense. Actually, yung kay Sia na yun, it's a very unpopular opinion. But now that you mentioned it, nga naman, everybody has the right to be a fool. Everybody has the right to make a fool of themselves. Diba? Kung may reklamo kayo, sampahan nyo sa korte. COMELEC themselves, okay? Motu proprio can file a case in court kung gusto nila.
Pero hindi sila po pwedeng sila ang magpapatupad. Because they are not an adjudicator of free speech. Kasi ang sabi sa balita, nag-file doon ng show cause. Ano ba ibig sabihin ng show cause order? Puta, magpaliwanag ka kung hindi, iaano ka para hindi ka namin i-penalize. Tama ka, it doesn't make any sense. Yes. Why? Because that goes beyond their power, beyond the issues they can penalize. Magsampa sila sa korte. Safe Spaces Act, kung anong nabahala kayo, pero kasuhan nyo muna. No. Wala. Yung Safe Space Act, hindi pa nga na-challenge yan sa korte. All you had to do was get a good lawyer, ano? Oo, puta, yun ang pinakamagandang challenge sa Safe Space Act. Why? Because ako hindi rin ako agree doon sa Safe Space Act. Merong mga part doon na, kumbaga, constitutes prior restraint. Which is illegal. Oo, hindi mo pwedeng ipagbawal. Pwede mo i-penalize. Dahil merong nasaktan. Pero hindi mo pwedeng ipagbawal. Makes sense. You learn something new every day, no? Ako, I find it a very unpopular opinion, but it makes sense if you think about it, eh. Bakit? Gano'n naman talaga, we're very unpopular kasi tayo matalino. Yung mga nagbibigay ng opinion kung matalino, di sana kaklase natin yung mga hayop. Diba? Ganun kasimple yun. The fact na hindi namin kaklase, hindi sabihin, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. See, that's the point. Then, another point kung bakit galit na galit ako sa mga vloggers, sa mga people all sharing their opinion. A lot of them do not have the right or the intellect. Alam ko sabihin mo, they don't have the gravitas. Another thing, wala silang gravitas. To try and influence people to their line of thinking. Simply because they haven't thought about it. And the information they have is either incomplete or flawed. They base their And that's why opinions on wrong information. And that's why they shouldn't share their opinions and their thoughts. Because they're too stupid to know na kulang ang alam nila. Or they don't want to admit na kulang ang alam nila. Basta yun lang alam nila. Okay. The true test of a wise and intelligent person is he knows what he doesn't know. Mm-mm. So he stays away from sharing opinion about things he doesn't know. But then again, going back to your original proposition, everybody has the right to make a fool of themselves. Ganun eh. Entertainment. Entertainment. At least. Well, that doesn't mean I have to join them. Yeah, of course. Kanya-kanya naman tayo ng opinion eh. But kaya nga nakakainis din magsalita yung mga walang nalalaman. Totoo naman din yan. Oh well. At dito ating natatapos sa ating kalahating oras. It's very informative. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa pakikinig, sa pagtitiis na naman sa aking kakupalan. Di naman, may natututunan naman tayo lahat eh. So, I would agree with that. At sa aking kayabangan. Sa husto-husto lang. Maraming salamat to sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po. Dito na naman po kami nagpapaalam. Ka Dennis Reyes. Mabalos.